Mga kasumbanan, natay good news nga nahagilap sa balita karon. Ha? Makadawat og medical allowance ang tanan nga mga government workers. Pero dunay guidelines atong paminawon. Kini i-implementar karong tuiga. Muni atong nahagilap karon nga good news alang sa tanang government workers. Ang guidelines niini atong paminawon. Ay makatatanggap na ng medical allowance ang mga empleyado ng pamahalaan alinsunod sa nilagdaang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paano ba magagamit ang benepisyong ito at lahat ba ng kawani ng gobyerno ay sakop nito? Ito ang balita ni Ivan Alvarez. For us to have a healthy workforce, there should be available medical benefits. So with this medical allowance, the government will strengthen the health and financial security of government employees while ensuring a healthy workforce in the performance of their functions. 7,000 pesos na medical allowance kada taon. Yan ang isa sa mga good news para sa mga empleyado ng pamahalaan ngayong 2025. Ito'y dahil inaprobahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang guidelines, rules at regulations sa medical allowance para sa mga qualified government personnel. Alinsunod ito sa Executive Order No. 64 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2024. Ngunit ano nga ba ang kasukasuan nito at paano ito magagamit ng mga empleyado ng gobyerno? Ayon kay DBM Organization, Position Classification and Compensation Bureau Director Gerald Arhanda, ito ay isang uri ng subsidy upang magkaroon ng access sa iba't ibang healthcare services ang government workers. Qualified civilian government employees will receive medical allowance in the amount of not exceeding 7,000 for each qualified employee, and yung medical allowance will be used as a subsidy to avail of the health and maintenance organization type of benefits o yung mga HMO type. Kabilang sa mga maaaring makapag-avail nito ay ang mga empleyadong higit 6 na buwan ang nagtatrabaho sa kahit anumang ahensya ng gobyerno. Yung pong cover nito ay mga regular, contractual, and casual employees na merong at least 6 months of government service, provided yung kanila pong appointments are attested by the Civil Service Commission. Samantala, hindi naman covered ng medical allowance ang mga contract of service at job order employees. Ayon kay Director Handa, maaaring matanggap ang allowance na ito sa iba't ibang paraan. Si agency yung magpaprocure ng HMO type benefits para sa kanilang government employees, or pwede rin naman na i-course through doon sa mga employees organizations or group. Maaari din itong makuha sa pamamagitan ng cash, ngunit may mga kailangan munang ipasang papeles para dito. Provided magsasabit sila ng mga proof of documents. So meron dito ng halimbawa, isa sa mga documents yung enrollment form, yung HMO card, among others. Nakadepende naman sa bawat ahensya ng gobyerno, pati ng local government unit o LGUs, kung paano at kailan ipamamahagi ang medical allowance sa kanilang mga tauhan. Pero we are hoping na dapat as early as possible, kasi po usually di ba po ang HMO naman ay usually 1-year coverage. So dapat uma-avail nila ng January, so February onwards, meron na silang HMO benefits. Aniya, kailangang gumawa ng implementing rules and guidelines ang mga ahensya at departamento kung papaano igagrant ang medical allowances upang masiguro na magagamit ito sa medikal na pangangailangan ng mga manggagawa. Siniguro naman ng DBM na nasa mga ahensya na ang budget para sa inaprobahang medical allowance at kung kinakailangan ng karagdagang pondo ay mayroong paghuhugutan mula sa Miscellaneous Personal Benefits Fund. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Good news mga kasumbanan alang sa mga
government workers. Og atong nabati og kini i-implementar karong tuiga. Ato lang paaboton kay aron nga makabenepisyo ta niining tanan, labi na gyud sa mga government workers. Salamat sa inyong pagpaminaw ug nakagusto mo ni nga video, inyohang i-like, dayon i-share ninyo, follow pod mo sa atong page. Daghang salamat and have a nice day to all.